Mga kaibigan, ang mga nilalaman po ng video na ito ay mga babala ni Judas patungkol doon sa mga taong tumatalikod sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Mga taong tumalikod sa kanilang pananalig sa Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos na tagapagligtas. Judas chapter 1 verse 3. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Judas chapter 1 verse 4. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So malinaw na sinabi ni Judas na may mga tao noong kapanahunan nila Judas na lihim na nakakapasok sa samahan, na ibig sabihin sa mga mananampalataya ni Kristo na mga taong lihim na nakapasok ngunit sila ay hindi talaga naniniwala kay Kristo. Ang mga tao na ito ay binabaluktot nila ang kagandahang loob ng Diyos, sabi ni Judas, upang mabigyan daw ng kasiyahan ang kanilang kahalayan. So ano ang ibig sabihin ni Judas, mga kababayan? Paano binaluktot ng mga tao na ito ang kagandahang loob ng ating Diyos? Ang ibig sabihin po nito ay hindi sila naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. Binabaluktot nila ang kagandahang loob ng Diyos at sinasabing si Hesukristo ay hindi tagapagligtas. At para sa kanila ang isang tao ay maliligtas ayon sa kanyang sariling kakayahan at hindi sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil para di umano sa kanila ay hindi makatuwiran kung si Jesucristo ang magbabayad sa ating mga kasalanan. Para sa kanila, kung sino ang nagkasala ay siyang dapat magbabayad sa kanyang kasalanan. Sa makatuwid ay hindi nila kinikilala ang kagandahang loob ng ating Diyos. Malinaw kung ano ang nakasulat sa aklat ng Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Malinaw na nakasulat sa aklat ng Roma na may libreng kaloob ang ating Diyos. At ito ay hindi dahil sa ating mga sariling gawa, hindi ito dahil sa ating kakayahan o kakayanan upang tayo ay maligtas. At upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Magkamit tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa kagandahang loob ng Diyos na siya ay nagbigay ng libreng kaloob sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngunit ang isa daw sa dahilan kung bakit binabaluktot ng mga tao na ito ang kagandahang loob ng Diyos. Ang mga dahilan na ito ay upang mabigyan ng kasiyahan ang kanilang kahalayan. Mabigyang kasiyahan dahil ang mga tao na ito na nagkukunaring mga lingkod ng Diyos ay mahilig magdoble-doble ng kanilang mga asawa. Mahilig silang mag-asawa ng marami at upang pagtakpan ang kanilang kamalian ay kanilang sasabihin na tayo mga Kristiyano ay hindi sumusunod sa kautusan. Malinaw ang turo ng Panginoon sa atin sa aklat ng Mateo 5:28 na kahit ang ating pagtingin sa isang babae na may halong pagnanasa, tayo ay nagkakasala na ng pangangalunya sa ating puso. Ano pa kaya kung dinodoble natin ang ating asawa? Ito ay napakalaking kasalanan para sa ating tunay na Diyos. At para sa ating Panginoong Hesukristo, ito ay malinaw na paglabag sa kanyang mga katuruan. Malinaw ang nakasulat sa aklat ng Hebreo 7 verse 12 hanggang 13. Kapag binago ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito. Kabilang siya sa ibang angkan. At wala isa man sa angkan niya ang naglingkod bilang pari. Malinaw na mula nung nagkaroon ng ibang pari na hindi mula sa angkan ni Levi, ay nagkaroon na ng pagbabago ang kautusan. Dahil nagkaroon na ng pari na hindi nagmumula sa angkan ni Levi. Walang ibang pari na binabanggit dito,
kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay pari katulad ng pagkapari ni Melkisedek. Ibig sabihin, hindi na natin dapat tularan ang mga gawa ng mga sinaunang tao na sila ay malayang mag-asawa ng marami. Dahil sa ginawang pagbabago ng Panginoon sa kautusan. At dahil siya ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek, siya ang may karapatan na baguhin ang kautusan. Kaya kayo na mga tumatalikod sa aral ng ating Panginoon, hinahamak ninyo ang dugo ni Jesucristo na nagpapatibay sa bagong tipan. Hebreo chapter 10 verse 28 to 29. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos. Lumapastangan sa dugong nagpapatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya. Humamak sa mahabaging espiritu. Malinaw na sa pamamagitan ni Jesucristo ay nababago na ang kautusan. Dahil nagkaroon na ng ibang pari na hindi kabilang sa angkanilibi. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hebreo chapter 8 verse 13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. At dahil sa pagbabago ng kautusan, mismong sa ating pagtingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na tayo sa ating puso. Matthew 5:28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. At ito pa ang isa sa mga babala ni Judas sa mga taong tumatalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Judas chapter 1 verse 5. Kahit alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa ring ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nananalig sa kanya. Judas chapter 1 verse 6. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Yan ay isang matinding babala sa mga tumatalikod sa Diyos na kung ang mga Israelita sa kanilang kapanahunan na hindi nananalig sa Panginoon ay kanyang pinuksa at hindi pinatawad ang mga anghel na nagkasala at sila ginapos sa kadiliman. Ano pa kaya ang mga tao na humahamak sa dugo na nagpapatibay sa tipan ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya huwag kayong tumalikod sa Panginoon upang hindi kayo humantong sa kapahamakan sa dakilang araw ng paghuhukom. Hanggang dito na lang po ang ating video. God bless po sa inyong lahat.